Ayan, kamkam ng kamkam si Lisa at ang mga nakamkam noong mga panahon ni Noynoy ng kanyang mga inappoint, mga kamkam ng mga lahat ng kawatan during that administration. Pero sila palang mga magpamilya, dalawang pamilyang yun, kapag kailangan ng tulong at nawawala na ng pera, magtutulungan sila. Ngayon, umaani na rin si Chris ng karma sa mga pinagagawan na noon, kaya talagang bilog ang mundo. I'm telling you, lahat po yan ay pagbabayaran ng mga tao na nangangailangan ng tulong si Chris kasi financially drained siya dahil sa kanyang sakit. So kung ano man yung tulong na yon, well, mamili kayo, pwede ba siya maging loan better? O number 2, pwede ba siya bibigyan ni Lisa ng pera galing sa smuggling? Tandem na, kumusta naman yung mga Marcos supporters na bangag pa rin? At ngayon, yung mga dilawan, nagat-nagat kay Marcos, kumusta naman kayo? See? Sabi ko nga kagabi, ginagago at binaboy lang nila ang mga Pilipino. Sabang sila ay kamkam ng pera ng bayan. Kamkam ng kamkam si Lisa at ang mga nakamkam noong mga panahon ni Noynoy ng kanyang mga inappoint, mga kamkam ng mga lahat ng kawatan during that administration. Ang pangangamkam ng mga katawan ko 34, 24, 36. Anyway, mga palangga. So, kanta yun, di ba? Di ba kanta yun? So, ginagago lang nila yung mga Pilipino. Tayo, ikaw, ako, nag-aaway-away. Pero sila palang mga magpamilya, dalawang pamilyang yun, kapag kailangan ng tulong at nawawala na ng pera, magtutulungan sila. Remember si Imelda Marcos, sabi natin, right? Pinadalan pa ng pera si Noynoy sa Boston? Ninoy? Dahil sa kanyang surgery, remember that? Oh. Maganda naman yon nung panahon na yon na pinadalan, tapos ay dahil tulong, dahil wala yung pera si Ninoy. Pero di ba, noong 1986, nag-aawa ng pinatalsik ang mga Marcos. Nag-away-away ang mga Pilipino. May mga namatay sa Hacienda Luisita, may namatay sa Mindiola Massacre, maraming namatay sa gutom, both Marcos and Aquino. And now, gagaguhin tayo lahat. No more for these people, for this family. No more Marcos, no more Romualdez Araneta Marcos, no more Cojuangco Aquino. Yung mga kapatid ni Chris, kapag tumakbo, huwag niyong iboto dahil pare-pareho lang silang binudol ang mga dilawang supporter at mga pulahang supporter. Yan ang katotohanan. Ito, sabi ni Filipina Grino, okay? Ngayon, umaani na rin si Chris ng karma sa mga pinagagawan na noon, kaya talagang bilog ang mundo. I'm telling you, lahat po yan ay pagbabayaran ng mga taong nagkamali. Lalo na, lalo na kung ikaw ay isang politiko na lumamon ka, nagnakaw ka sa kaban ng bayan samantalang ang mga batang may sakit, ang mga matatanda na hindi na sinisika-sika sa mga ospital, mga pampublikong ospital, ang mga bata na sinisigaw-sigawan dyan sa mga pampublikong ospital, kasi walang budget ang ospital o tiwali din yung mga doktor, nilalamo nila ang budget para sa mga mahirap, sisingilin kayo ni karma. At hindi kailanman kayo maliligtas ng pera. That's one thing for sure. So mga kababayan, gusto ko lang kayong mulatin. Okay? Ang inyong mga kaisipan, mga palangga, na ganito ang takbo ng politiko sa Pilipinas. Kaya, hindi na tayo muling magpapabudol pa. Kanina, pinag-usapan natin na possibly na i-appoint si De Lima. Ngayon, ano pa, yun ang ayon sa ating puting ahas, ay yun ang issue kung bakit umuwi yung dalawang bata, nag-picture-picture kasi nangingi ng tulong kay Lisa kasi nawawala na, nadidrain na ang budget ang kaba ni Chris, okay? Nadidrain na yung kanyang budget sa mga imagine mo, for ilang years na siya nagkakasakit. Sabi mo na lang 2 years, isa US pa. Oh, for sure, wala siyang
kung may insurance, well, you know, I don't know kung may insurance siya, di ba? Meron namang international insurance. Ano yung mga international insurance? Sabi ng friend ko, mayroon daw siya dating AXA insurance, AXA, international insurance, yeah, that covers you internationally. So, I don't know about that. Kasi di ba pag sa US ka, pag kumuha ka ng medical at saka life insurance, whatever insurance, tinatanong yung social security mo. So, Chris is Filipino citizen, so I don't know kung anong insurance niya. But ganun pa man, mga kapalalo, yun daw po yung chika boom boom na nangangailangan ng tulong si Chris kasi financially drained siya dahil sa kanyang sakit. So, kung ano man yung tulong na yon, well, mamili kayo, pwede ba siya maging loan better? O number 2, pwede ba siya bibigyan ni Lisa ng pera galing sa smuggling? O number 3, pwede ba niyang dahil yung taxes niya i-reduce instead na 1 billion, kunyari, wala naman siguro 1 billion, wala siyang trabaho, no? Let's say, bigay tayo na example. Let's say 10 million, gawin na lang 1 million. Ano pa sa tingin niyo? Tulungan niyo ako. Ano sa inyo, ano sa tingin niyo ang, kasi financially drain na raw palangga eh. Oh, sabi ni Vincent, imagine ko walang social media ngayon, baka naloloko pa rin tayo ng mga Marcos Aranta, Kuwang ko Aquino. Ang laki talaga ng tulong ng social media. Yes, palangga. Okay? Ang sarap, sabi ni Nelson, ang sarap sakalin ni Lisa Tanas. Hoy, mag-share kayo dahil may papakita ko sa yung kissing scene. Okay. So, sa tingin ninyo, all of the above. Oy, third archivist, kumusta ka na? Ngayon lang kita nakita. Nagbakasyon ka, no? Kahit alam nyo, sa lahat kayo, naalala ko yung mga pangalan ninyo. Oh, sabi ni Dens, si Dens, ito, hindi ma-absent yan eh. Kaya, ma'am, hindi ako naniniwala na hindi alam ni Panot yung pre-op ng PIDEA leaks. O, diba? See, nakukonect natin yung dots. So, maaring alam ni Panot sa... Hayaan mo na si Panot, wala na yun eh. So, hayaan na natin si Panot na nagbayad na siya sa kanyang mga kasalanan. So, maari nga na alam niya, Dens, na inutusan si Paquito Ochoa, si Jojo Ochoa, na pigilin ang pag-grade kay Marcos Jr. nung siya ay nakikita ng certain Daza na sumisingot ng pulburon doon sa kondo. Nakasama si wag mo akong materi-teri. Are you chuk-chuking my husband? Pwede. Good point. Now, what else? Ito muna. May interjection na kayo konti. Ayon sa aking juting jahas, may 2 baklitang scammer na designer daw ito, Etech. May 2 baklitang scammer na nagde-design daw Etech sa kay Lisa Tanas na niligwak na. Kasi maraming baklitang scammer doon ha. 'Di ba? Iba-ibang level. Ayon, congratulations sa inyo bakla. 2 pa kayo talaga ha. Oh my God, niligwak daw ni Lisa kasi pareho na naman kayo nila Lisa scammer, hindi lang scammer, kawatan, 'di ba? Kidnapper si Lisa eh. Itong 2 baklitang scammer na favorite ko, ayon sa akin, juting ahas, mga hitad, ay napag-alaman daw ni Lisa Tanas na nang-i-extort ng pera. Nangihingi daw ito sa mga kongresista, mga asawa ng kongresista, sa mga kung sino mga tarpulano, at ginagamit daw ang pangalan ni Lisa sa ngalan ng milyones na, uy, papakilala kita kay Madam Kidnapper. Kaso ang 2 bakling na favorite ko talaga sila, nahuli daw na nang to extort ng pera. Congratulations to you, Baklush. O yan, niligwak na daw sila sa Malacanang at in-stop na ang kanilang design. Eh di good, di ba? Pero hindi pa rin good job si Lisa dahil siya ang mastermind ng lahat ng pagnanakaw, smuggling, kidnapping. Okay. So nagalit na siguro si Lisa Tanas dahil hindi nyo inintrega ang inyong extort money. See that, mga palangga? Kung wala tayong puting ahas, wala kayong maririnig kundi mga papuri sa mga jutang Genimes. O yon, Merice.